James chapter 4 verse 17. Ito ang mensahe natin ha. I-note nyo po ito dahil maraming mga tao, ito ho ang ginagawa nila sa kanilang buhay at hindi nila alam na nagkakasala pala sila dahil sa ginagawa nila na to. James chapter 4 verse 17. Ito ho ang mensahe natin. Pinamagatan ko itong the sin of omission. Omission, sabi dito, a failure to do something, especially something that one has moral or legal obligation to do. Ito yung ating hinahanap ngayon. Pag sinabi yung omission, ito yung hindi pagsagawa ng isang bagay na mabuti na dapat natin ginagawa. Ang tawag doon, omission. Ayan. Yung alam mo yung bagay na maganda, pero hindi mo siya binibigyan ng halaga, kaya hindi mo siya ginagawa. Yun daw yung omission. Alam niyo bang maraming mga tao sa oras na ito, tama mo bang magsimba? Mabuti po ba magsimba? Bakit maraming mga tao hindi nagsimba? Mga omission. Wala kayo nyo mag-amen. Yan ang sabi. Nagligta. Ibig sabihin nyo, nagpaliban. There are two basic ways we sin. Either by omission or commission. Dalawang bagay o dalawa lang paraan para magkasala ang tao. Sabi dito, it's either the omission or commission. Tingnan nyo, magkataliwas yung bagay na yan, pero dito ho, pwedeng panggalingan ng kasalanan yung omission at saka commission. Okay? Sins of commissions are those in which we knew we should have done something good but refuse. Ano ibig sabihin yan? Alam natin na tama at dapat natin gawin, ngunit di natin ginawa. Kasalanan pala yun? Wala ka lang ang ginawa. Nagkasala ka pa. Tama? Ang hirap sa totoo lang mga kapatid, nung nalaman mo ang katotohanan, pero wala kang ginawa sa katotohanan, pasensya sa word, nagkasala ka. Dahil yung katotohanan, hindi mo malang sinare sa iba. Alam niyo bang, ang dali-dali na mag-share ngayon. Kahit nasa bahay ka lang, ang gusto mong i-reach out ay sa Amerika, sa ibang bansa, ang dali na. May cellphone ka lang. Pero ang problema, kahit may cellphone tayo, omission. May ugali pa rin tayo ng omission. Teka, gusto ko siyang kumustahin. Dahil baka kung napano sa sabaha. Alam mo yung puso mo maganda. Pero maghapon wala kang ginawa. Ang pangungumusta po ba ay sa magandang gawain? Pero hindi natin ginagawa. Ay, pasensya na kayo kung tinatamaan kayo. Dapat lang. Tayo lahat to mensahe ito ng Panginoon. Okay, yung omission ho, yung bagay na hindi mo ginagawa o alam natin na tama at dapat natin gawin ngunit hindi natin ginagawa. Sa commission naman ho, a sin of commission is a sin we take action. Ito naman yung ginagawa. Yung omission, yung hindi mo ginagawa. Yung commission, ito naman yung ginagawa at dito tayo malimit magkasala. Kaya nagkasalat si Eva at si Adan dahil dahil sa commission, dahil sa ginawa nila. May ginawa silang pagkain ng prutas na pinagbabawal. Ano action to commit? Whether it thought, word, or deed. Yun ang sabi dito. Alam natin na di dapat gawin dahil mali, pero ginagawa pa rin natin. Ito yung kabaliktaran. Yung kanina, nagkakasala daw ang tao dahil alam niyang tama, pero hindi niya ginagawa. Pangalawa, nagkakasala ang tao dahil alam niyang mali, pero ginagawa niya pa rin. Alin kayo dun sa dalawa? Pareho? O wala? Pastor, wala kami sa dalawa. Hindi ako omission, hindi ako commission, wala ako dyan. Asan ka? Kasi dalawa lang daw pinanggagalingan ng kasalanan. Pag wala dyan sa dalawa, hindi ka nagkukumit ng dalawang bagay na yun, it means hindi ka nagkakasala. Pero alam niyo ba mga kapatid, yung wala kang gawin, ay kasalanan yun. Amen ba? Conclusion, may gawin man tayo o wala, pwede tayo magkasala. Grabe, wala ka lang ang gagawin, magkakasala ka pa rin. Grabe Kaya ho dapat may gawin tayo. Okay. May gawin man tayo o wala, pwede tayo magkasala. Yun yung conclusion ng text na yun. Okay, tuloy natin. May problema ho dito si Pablo. Sa Roma chapter 7, verse 15, 24 to 25, may problema si Pablo na problema ng lahat ng tao. Ano po yun? Hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Sa halip, ang kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Sino dito may problema gano'n? Ano nagagawa ni Pablo? Yung mga bagay na taliwas doon sa gusto niya. Sabi rin niya, hindi lang ni Pablo, kundi sabi rin niya ng mga tao, gusto mo magbasa ng Biblia, pero gusto mo mag-cellphone.
O, magkakanya-kanya tayo mamaya ng buhay, may kanya-kanya tayong oras na pare-pareho ang haba, pero anong gagawin mo dun sa haba ng oras na binigay sa'yo ng Panginoon? Mayroon ka ba dyan time para wala mag-pray? May time ka ba dyan para magbasa malang ng Bible? Kung wala, it means, yung hindi mo gusto ang ginagawa mo, pero gusto ng isip mo talaga magbasa ng Bible. Alam niyo mga Christian, sa totoo lang, ito Kristiyano to si Pablo, nagugulat sa sarili niya, kung asan yung ayaw niya, yun ang ginagawa niya, at yung gusto niya, yun ang hindi niya magawa. Problema ng tao yan. Bakit? Kaysa saklap ng aking kalagayan, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan? Tandaan niyo ang paggawa ng kasalanan, maglilig papunta sa kamatayan. Sabi ni Pablo, Lord, sino mo magliligtas sa akin? Makasalanan ako, pero ayaw ko maging makasalanan. Okay? 25, wala nang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ito nga ang kalagayan ko sa pamamagitan ng aking isip, pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos, ngunit sa pamamagitan ng aking katawang makalaman ay pinaglilingkuran ko ang tuntunin ng kasalanan. Tandaan niyo, lagi magkalaban ang espiritu at ang laman. Kaya nga ho, kung ang isang Kristiyano na hindi palabasan ng Biblia, nagiging mas makalaman siya. Kung di ka palabasan ng Bible, hindi ka pala pray, magugulat ka. Pag hindi ka palabasa at pala pray, dahil spiritually hindi ka, natidrain ka, hindi ka malusog, spiritually, ano nangyayari? Nagiging magagalitin ng isang tao. Sabi ni Pablo, yung espiritu niya na gustong gawin ng isang bagay, mas natatalo siya ng laman. Si Pablo na to. Sino si Pablo? Apostol ni Jesus. So, ibig sabihin, kung ikukumpara sa atin, ang layo-layo natin bilang apostol ng Panginoon, kaya mas, ang encouragement ko sa lahat, mas mag-pray, mas magbasa tayo ng Bible, para matulungan natin ang ating mga sariling mapalapit sa Diyos. Mga kapatid, gaya natin to. Pare-pareho tayo ng struggle kasi pare-pareho tayo may cellphone. Ano pinakamatinding kalaban ngayon ng tao, ng mga Kristiyano? Cellphone! Wala nang iba. May cellphone ka, wala kang pera, wala akong pake, may cellphone ako. May YouTube. Tama? Wala akong kaibigan, wala akong pake, may cellphone ako, may Facebook. Ito ho ang problema na dinidil ngayon ang mensahe ng Panginoon kasi marami ng Kristiyano wala ng pake. Kasi meron na siya. May isang bagay na nai-enjoy niya. So ngayon, may problema, sabi ni Pablo, Lord, mamamatay ako dito sa problema ko na to. Gusto kong gawin ang bagay na to, pero hindi ko magawa. Yung ayaw ko naman yung nagagawa ko, pero sabi ni Pablo, may solusyon, si Jesucristo. Ano ang sabi dito sa Efeso, pinaka-the best na natanggap natin regalo, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, purihin ng Diyos, napakabait ng Diyos. Ito yung Diyos na sinasabi ng ibang mga mensahero ngayon na ang Diyos na ito ay Diyos ng kadiliman, hindi siya totoo. Dahil ang Diyos na ito, si Yahweh, ay Diyos na mahabagin. Diyos na gracious, Diyos na napakaganda ng kalooban, na sabi niya, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Anong gagawin mo lang? Mananampalataya ka lang, maliligtas ka na. Amen. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Dahil kung sa atin lang, hindi kaya. Si Pablo kanina nagsasabi, hindi kaya. Hindi ito bunga ng iyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sino man. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pamamagitan natin kay Kristo Jesus, ito yung position natin kay Jesus. Kaya nga sabi ko sa inyo, sa midweek ko, tinatakit namin ngayon yung new identity in Christ. Meron tayong bagong pagkakakilanlan. Kay Kristo, ang tawag sa iyo ng Diyos, anak niya. Kay Kristo, ang tawag sa iyo ng Diyos, tagapagmana. Take note sa word, tagapagmana. Mayroon kang mamanahin. Isang lungsod na puno ng kaharian. Sino magmamana? Ikaw at ako. Kaya tiyagain mo na lang itong mundo na to. Kasi sa itong mundo na to, kung ikukumpara doon sa mundo na pupuntahan natin, pasensya sa word, basura ito sa Diyos. Sa totoo lang, sa dumi ng mundo, walang-wala ito sa lungsod na nakahanda para sa iyo at sa akin. Mayroon na nakaprepare. Ang tawag doon ng Biblia, bagong lupa at bagong langit. Meron ka doon pwesto. Amen. At dalhin mo yung buong pamilya mo doon. Huwag kang papayag na ikaw lang mag-isa. Huwag kang papayag na hindi ka nakikialam sa buhay ng iba. Lalo kung yung anak, kasi ikaw talaga mo kailangan makialam dyan, kasi anak mo yan. Okay, tuloy natin. The sin of omission. Okay. Santiago chapter 4 verse 17, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Puntaan natin yung context niyan. Yung kabuuan niyan ho ay patungkol ho yan sa huwag magmalaki.
Maraming mga tao, alam nyo ho, grabe, tumigil ang mundo ng halos 4 na araw nung may bagyo. Tama, kalilinggo lang, linggo na naman ngayon. Sino nandito nung Sunday? Nagbago lang yung damit natin. Baka yung pwesto mo nagbago rin, pero ikaw pa rin yan. Bilis ng araw! Huwag magmalaki. Sabi ng Santiago, yung kabuuan, si Santiago na to, yan ho ay kapatid ni Jesus. Take note ha, yung word na Santiago, sa English na si James, yan ay kapatid ni Jesus. Apostol niya. Santiago chapter 4 verse 13, yung context nito, makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganong bayan, at 1 taon kami mananatili roon. Ito ho, sa harapan ng Diyos, kayabangan daw pala yun. Yung, sorry ha, kung may mga tao nandito, dami mong plano sa buhay. Walang problema sa plano. Kasi normal sa tao magplano. Pero sana, huwag mong kakalimutan na yung plano mo, ipasa mo sa Diyos at sabihin mo, Lord, your will be done. Dahil pag sinabi mo lang yung plano mo sa'yo lang, it means para mo sinasabing hawak mo ang buhay mo, hawak mo ang iyong panahon, mali ka. Kasi sabi ng Bible, kayabangan sa harapan ni Lord yun. Yung napakaraming plano na para bang alam niya at hawak niya ang kanyang buhay. Mananatili kami roon, mangangalakal kami at kikita ng malaki. Grabe yung pananaw, ang ganda. Hindi nga ninyo alam kung ano mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Yung katabi mo, lilipas ang panahon, maniwala ka sa hindi lilipas ang panahon. Aabutin natin yung panahon na hindi mo na yan makakatabi dahil kukunin yan ni Lord. Mag-iimin ba kayo? Realidad. Kasi ang buhay ng tao ay katulad ng isang usok. Imagine sa word na usok, nagsindi ka ngayon, hindi naman habang buhay may usok. Yung usok, sandali lang yan, maya-maya wala na. Kaya yung moment na nandyan yung katabi mo, i-treasure mo na. Kung kasama mo yan, kung kapatid mo yan, i-appreciate mo. I-express mo yung bagay na kailangan niyang ma-express habang malakas pa siya at buhay. Amen po. Kailan nyo ihahagang isang tao pag nasa taon na? Ang baho nun. Okay, asan na ba tayo? Nandito na ako Sandaling lumilitaw at agad nawawala. Kayabangan daw po yun. Sa halip ay sabihin ninyo kung luluobin ng Panginoon na mabubuhay pa kami at gagawin namin ito, yun. Doon lang lumilitaw ang yung hindi kayabangan. Dahil pagka klinay mo sa sarili mo, ang dami kong plano, mayroon akong plano ganito, pero hindi kasama sa plano mo si Lord, kayabangan yun. Isipin mo magplano ka, hindi mo kasama yung pinaka may author ng buhay, may author ng lakas, hindi mo sinama. So lagi mo magbibigay, magsusupply sa'yo. Kung maganda ang plano mo, marami kang plano, isama mo yung mas the best. Yung nagsusupply ng lahat. Okay? Ngunit kayo ay nagmamalaki at nagyayabang at iyan ay masama. Yan ang unang mong kasalanan ng tao, yun yung commission. Yung ginawa niya, nagyabang, nagmalaki, yan yung kasalanan. Then lastly, yun yung sumunod na verse, ang nakakaalam na mabuti na dapat niyang gawin ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala. So dalawang uri ng kasalanan na ginagawa ng tao, yung ginawa niya at yung isang bagay na hindi niya ginagawa. So ngayon, tingnan natin dalawang bagay dito sa Bible na ito, yung sample o yung halimbawa ng commission. Okay? Ang mga tupa at mga kambing. Darating ang anak ng tao, yung sinasabi ng mga iglesia ni Cristo, sabi sa iyo, si Jesus anak lang ng tao. Ay, anak siya nino. Tama? Nung isinilang si Jesus Christ, anak siya talaga ng tao kasi si Mary yung nanay niya. Kaya isa sa claim at isa sa titulo ni Jesus, anak siya ng tao, sa kanyang kaluwalhatian kasama ng mga banal na anghel. Kapag siya ay dumating, siya ay uupo sa trono ng kanyang kaluwalhatian. Na-imagine nyo, napipicture out nyo, parating si Jesus Christ na mayroong kaluwalhatian. Mayroon itong, yung word na kaluwalhatian, trono. Okay? Titipunin niya ang lahat ng mga bansa sa kanyang harapan, ihiwalay niya sila sa isa't isa, katulad ng paghiwalay ng pastol sa mga tupa mula sa mga kambing. Okay, pastol. Okay, interpret natin. Pastol, tupa, at kambing. Yung pastol, walang iba kundi si Jesus. Si Jesus ang mabuting pastol. Siya yun. Amen? Sino ho yung tupa at mga kambing? Yung tupa ay yung mga mananampalataya at yung kambing ay yung mga hindi mananampalataya. Believer at unbeliever. Okay? Interpret natin. Okay? Itinalaga niya ang mga tupa sa kanyang kanang kamay, ngunit ang mga kambing ay sa kanyang kaliwa. Kaliwa at kanan. Nasaan kaya tayo doon? Isipin nyo na kung nasaan kayo. Dahil pagpasok natin sa verse na to, malalaman mo kung nasaan ka ngayon. Kung nasa kaliwa o nasa kanan, it's either kambing o tupa.
Okay, pasok tayo sa verse. Pagkatapos sabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanang kamay, "Hali kayo mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang paghaharing inihanda sa inyo mula pa ng itatag sa sanlibutan." Nung itinatag sa sanlibutan, nagtatag din ng Panginoon ng kaharian, at yun yung pupuntahan ng mga mananampalataya na nagbigay at naglaan ng oras para sa Kanya. Kasama po ba kayo doon? Tayo yun. Amen? Ito ay sapagkat nagutom ako at binigyan ninyo ako ng makakain, nauuhaw ako at binigyan ninyo ako ng maiinom, ako ay naging taga-ibang bayan at ako ay inyong pinatuloy. Ako ay naging hubad at dinamitan ninyo. Nagkasakit ako at ako ay inyong dinalaw. Nabilanggo ako at ako ay inyong pinuntahan. Sasagot naman ang mga matuwid sa kanya, "Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom, pinakain at ka namin o nauhaw at binigyan ng maiinom?" Siyempre ho, normally, sasagot tayo. Kasi hindi naman natin literal nakita si Jesus Christ noon pa man hanggang ngayon. Baka ho hanggang sa umuwi tayo kay Lord, hindi natin siya nakita. Pero sabi ng Panginoon, hindi, may ginawa kayo sa akin. Grabe yung claim. Kailan ka namin nakitang naging taga-ibang bayan at pinatuloy ka, o naging hubad na dinamtang ka namin? Kailan ka namin nakitang nagkasakit o nabilanggo at dumalaw kami sa iyo? Sasagot ang hari sa kanila, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ano man ang ginawa ninyo sa isa, sa pinakamaliit na kapatid ko, ginawa ninyo ito sa akin." Sabi ni Jesus. Ang problema sa panahon natin ngayon, naglipanan mo mga manloloko. Kaya hindi natin ma-identify kung sino yung tutulungan at saka sino yung mga taong iiwasan. Sabi ko, "Lord, tulungan mo ako." Pero ang issue natin dito, paano ho, kung talagang may balat kayo, nagbalat kayong tao na kailangan ng tulong at si Jesus pala yun, at hindi natin siya napagbigyan. Ito ang problema. Sasabihin sa atin someday ng Panginoon, wala kang ginawa sa akin. Ito ho, good news po ito. Yung kalahati ng verse na to, pinakita dito ng Panginoon sa mga tao na hindi ho nananawag tumulong, sa mga tao na may bukas ang palad, may pusong tumulong sa iba, may good news na mangyayari sa iyo. Ang sabi ng Panginoon, "Halika sa aking kaharian na matagal ko nang i-prepare para sa mga taong kagaya mo." Sino sila? Mga tupa. Ang problema, hindi natapos dyan ang verse. Ito, pangalawa. Sasabihin din niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga anghel." Take note, hindi inihanda ng Diyos ang impyerno para sa tao. Nabasa niyo po ba? Yeah. Sabi, doon kayo sa apoy na walang hanggan. Ang totoo ho niyan, kung babasahin natin yan bilang impyerno, may mas malalaho pa sa impyerno eh. Yung dagat-dagatang apoy ng asupre. Kasi yung impyerno, itatapon lang yan doon. At ang sabi dito, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Bakit may tao kung pupunta sa impyerno? Pinili nila yun. Ayaw ng Diyos na mapunta ang tao sa impyerno o sa dagat-dagatan ng apoy sa asupre. Ayaw ng Diyos yun. Dahil para lang yun sa dyablo at sa mga anghel ng dyablo. Ito ay sapagkat nagutom ako, ngunit hindi ninyo ako binigyan ng makakain. Nauuhaw ako, ngunit hindi ninyo ako binigyan ng maiinom. Ako ay naging taga-ibang bayan, ngunit hindi ninyo ako pinatuloy. Ako ay naging hubad, ngunit hindi ninyo ako dinamtan. Nagkasakit ako at ako ay nabilanggo, ngunit hindi ninyo ako dinalaw. Ano na mabasa natin? Puro hindi. It means walang ginawa. Ito yung omission. Walang ginawa. Okay? Sasagot sila sa kanya, "Panginoon, kailan ka namin nakita nagutom o nauhaw o naging taga-ibang bayan o naging hubad o nakabilanggo at hindi kami naglingkod sa iyo?" Siya ay sasagot sa kanila at sinabi, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, anuman ang hindi ninyo ginawa para sa isa sa pinakamaliit na ito, ay hindi rin ninyo ito ginawa sa akin." Omission. Yung alam mo na nangangailangan yung isang tao, pero hindi mo siya binigyan ng isang bagay na makasasapat sa kanya, makatutulong sa kanya, sabi ng Panginoon, kasalanan yun. At possible, yung ginawa natin na yun, ay pwedeng sa kanya natin ginawa. Sa mga susunod na araw, sa mga susunod na oras, kapatid, pwede tayong mag-pray. At kung sa oras na ito lang umusap sa iyo ang Panginoon na may mga kilala kang tao, hindi ka kilalang tao, na lumapit sa iyo at talagang alam mo talaga na salanta, kapatid, huwag niyo siyang pahindian. Dahil yung gagawin mo sa taong yun, ginawa mo sa Lord. Yun ang sabi ng Bible. Amen o? Ginawa ho daw natin sa Panginoon. Yun yung nakakatakot na senaryo, na yung isa ho, may ginawa siya, which is maganda nangyari, pero ito ho pangalawa, wala siyang ginawa.
Talagang wala. Sabi ng paulit-ulit na word, hindi mo ako pinainom, hindi mo ako pinakain, hindi mo ako pinatuloy, hindi mo ako tinalaw. Wala talagang totally ginawa. Kasalanan sa harapan ng Panginoon yan. Ang mga ito ay pupunta sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay sa buhay na walang hanggan. Okay. Tandaan, ang hindi natin pagtulong sa mga tao na nangangailangan ng tulong ay pagkakait na rin natin ito ng tulong sa Panginoon. Grabe. Ang Panginoon na hindi naman nangangailangan ng tulong, bigla hong parang dito sa binabasa natin, may ginawa wala tayong tulong sa Panginoon. Sa Bible, may mababasa kayo sa Bible, ang pagpapahiram sa mahirap o ang pagtulong sa mahirap ay parang pagpapautang kay Yahweh. Kaya mo pala po utangin ng Diyos. Lord, pinautang ko kayo. Sa paanong paraan, may tinulungan kang isang tao o isang kapatiran na talagang wala siyang kakayanang magbalik sa iyo. Sabi ng Panginoon, ako bahala magbalik sa iyo. Diyos ang nagsabi nun. Ang lahat ng tulong na ginagawa natin sa iba ay parang tulong na ginagawa na rin natin sa ating Panginoon. Vice versa. Kaya ho, ang mensaheng ito ay mauuwi ho sa katagang, huwag tayong manawang tumulong. Huwag na huwag. Pero huwag tayong panuloko. Nilangan pakiusap ko, huwag tayong panuloko dahil hindi tayo magre-raise ng mga tao ko na mamumuhay sa kalokohan. Okay? Sabi dito ho, sa araw ng paghuhukom, dalawang bagay, tayo'y pararangalan o tayo'y parurusahan. Ganun ho ang mensahe ng Panginoon. Paalala, hindi porke wala tayong ginagawa ay hindi na tayo nagkakasala dahil marami ngayong Kristiyano ang nagkakasala dahil wala silang ginagawa. Ulitin ko, hindi porke wala tayong ginagawa ay wala na talaga tayong kasalanan na ginagawa. Dahil maraming Kristiyano sa panahon na ito ang nagkakasala dahil wala silang ginagawa. Mga Kristyan, the moment na may narinig tayo kung negative sa ating pananampalataya, the moment na may narinig tayo kung against sa Diyos natin, pwede tayo sa maliit na bagay, pwede tayo mag-react. Hindi violent reaction, kundi mag-react tayo, simbolo ito na may pakialam tayo. Ayaw naman natin magkasala tayo dahil alam natin yung tama pero hindi natin sinasabi. Sabi dito, it is simple to avoid doing good. Isang kasalanan ang pag-iwas sa paggawa ng kabutihan. Katumbas daw ito, just as it is simple to pursue what is evil. Katumbas lang ito ng paggawa ng kasamaan. Isipin mo, alam mo yung mabuting bagay, pero iniiwas kang gawin yung mabuting bagay, katumbas lang yun ng kasalanan sa paggawa ng kasamaan. Ipili lang tayo. Number 1 na hamon. Unang hamon, huwag tayong mapagod gumawa ng mabuti. Sa totoo lang, nakakapagod gumawa ng mabuti. Personal, mararanasan niyo yan. Lalo't yung ginagawa mo ng kabutihan, walang pag-appreciate. Pero sabi ng Bible, Galatians chapter 6 verse 9, huwag kayong manawang gumawa ng mabuti sapagkat darating ang panahon, sa takdang panahon, aani kayo kapag hindi kayo nanawa. Sino ho umaani? Yung mga walang sawang, nagtatanim ng kabutihan o gumagawa ng mabuti. Huwag tayong mapagod gumawa ng mabuti. Okay? Pangalawa, huwag tayong manawang tumulong. Anong part mo ngayon? Pastor, ang part ko ngayon, dati kasi ako tinutulungan, ngayon ako naman ang tumutulong. Kung ikaw na ngayon yung nandun sa part na tumutulong, huwag ka manawang tumulong. Mas blessed ka pa rin dahil ikaw yung tumutulong kaysa ikaw ang tinutulungan. Okay? Huwag tayong titigil sa pagtayo sa katotohanan. Yan ang inaasahan sa ating bilang mga Kristiyano. Huwag mong hayaan, huwag kang titigil sa pagtayo sa katotohanan. Amen. Huwag na huwag. Kahit pa maraming magsabi, dumating ang panahon. Alam niyo ba dahil itong pastor na kilala natin ngayon ay talagang maraming miyembro at yung mga miyembro talagang pinagtatanggol siya, darating ang panahon, makukompromiso ng katotohanan. Magkakaroon mo ang ibang mga Christian, lalagay sila sa gitna, sasabihin nila parang may point siya. Alam niyo, pag dumaan na sa ganon, yung parang may point siya, it means papunta ka na doon sa kompromiso. Pero kami ako personally bilang pastor niyo po, maninindigan ako na si Yahweh ay Diyos na mahabagin. Diyos na mabuti at hindi siya Diyos ng kadiliman. Pagbintangan mo yung Diyos na sabi ng Panginoon madilim, let there be light. Ginawa nga niya yung liwanag. Tapos sasabihin ng isang pastor, hindi, ang Diyos na si Yahweh ay Diyos ng kadiliman. Pag binasa niyo yung sinasabi niyang verse, hala. Kasi ang sinasabi doon, yung araw ni Yahweh ay araw ng kadiliman. Ano ibig sabihin nun? Pag dumating ang moment na araw ng Panginoon, yun yung araw ng paghuhukom. Madilim talaga yun sa mga tao kung parurusahan niya. Pero sa atin mga tumanggap sa Kanya, naglingkod sa Kanya, walang kadiliman yun.
Kasi kukunin tayo ng Panginoon para sa kaliwanagan. Ang makakaranas ng kadiliman, yung mga tao hong tumanggi sa Kanya, at yung mga tao hong, tulad ng sinasabi ko sa inyo, yung pastor na yun, darating ang panahon, mararanasan niya. Yung pasensya na kung naririnig ko lagi sa bibig ko, malupit ang Diyos. Sa akin terminology ko yun para sabihin sa inyo, ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay may karapatang magtapang. Tama? Diyos siya. Amen? Pero yung word na malupit, huwag yung ibang i-interpret nyo na parang napakasalbahin ng Diyos. Hindi yung ganon yung ibig ko sabihin sa salitang malupit. At ibig ko sabihin sa salitang malupit, ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya niyang gawin yung gusto niyang gawin dahil Diyos siya. Sino makapagmamando sa Diyos? Wala. Diyos siya. Then finally, gawin natin sa ating kapwa ang nais natin gawin nila at ng Diyos sa atin. Okay? Sabi dito, sabi na lang natin parehong philosopher. Sabi dito, don't do unto others what you don't want done unto you. Sino nagsabi niyan? Si Confucius. Si Confucius siya ay politician, siya ay teacher, at siya siyang philosopher. Pero si Confucius, ito ang turo ni Confucius, napakadali nitong gawin kasi wala kang gagawin. Nabasa niyo? Ano sabi? Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Wala kang gagawin. Napakadali, tama, pero hindi yan ang turo ni Jesus. Ang turo ni Jesus, ganito. Do to others as you would have them do to you. Sabi ni Jesus Christ, gawin mo sa iba ang ibig mong gawin nila sa iyo. Mas mahirap. Yung sabi ni Confucius, huwag mong gawin sa iba, yung ayaw mong gawin nila sa iyo. Mas madaling gawin yun. Okay? Ayaw kong pakialaman mo ako, hindi kita papakialaman. Ayaw kong pinupuna mo ako, hindi kita pupunahin. Pero sabi ni Lord, kay Lord iba, pupunahin kita kasi gusto kong punahin mo rin ako. Inaayos kita, pinapayuhan kita dahil gusto kong payuhan mo rin ako. Ganun kay Jesus Christ. Amen o? Gawin natin sa iba ang gusto mong gawin nila sa iyo. Someday, mararanasan natin yung Amen o? Para maiwasan natin yung kasalanan, the sin of omission. Amen o? Sa Diyos po ang pinakamataas na kapatid.